another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-usapan natin ito po, no, si Boy Tapang. Gumawa po ng saranggola made of 1,000 pesos na pera. Nagkakahalaga po ng 1,000,000 at pinalipad. Grabe, no? Pag-uusapan din po natin ito po, sari-sari po reaction kay Congressman Alvarez sa kanyang mga sinabi noong nakaraang Maisog Rally. Siya po ang pinaka may bagong sinabi ron. Kaya marami pong nagreaksyon. Kasama po si Gibo Chodoro. At syempre kasama po tong mga congressman. Ganon din po itong DOJ. Iimbestigahan na po itong si Congressman Alvarez sa kanyang panawagan na bumitiw ng suporta itong AFP. At ganun din po, ito mukhang matutuluyan na po si Pangulong Digong na imbestigahan dito naman po sa Kamara dahil po sa kanyang secret deal. May sinabi po si Digong dun sa Maisog Rally, bakit hindi po yun yung imbestigan nyo sa kanya? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Higop muna. Nakakatuwa po to si Boy Tapang, no? Gumawa po, na-intriga ako kasi itong taon to, alam nyo, mahirap din yung yung content creator na talaga nag-iisip ka ng content. Kasi kami, nakakahon kami, no? Political vlogger, lahat ng mga issues ng politika. Duterte vlogger, kulto ni Digong tayo. Lahat ng issue, pagtatanggol sa mga Duterte, pagbati ko sa mga kalaban ni Duterte. Meron na po tayong formula eh. Ito po sila Boy Tapang, isip sila ng isip, ano content ko ngayon, ano i-content ko, no? Grabe, no? Pero diyan mo talaga malalaman yung unlike po dito sa political, kasi meron po mga bugok na vlogger, wala pong magawa yung mga, kumbaga may nanonood pa rin dahil sa kanilang political na paniniwala, di ba? O kaysa manood sila sa mga tambilawan vloggers, panonoorin pa rin lahat ng mga DDS vloggers. O ano man yung antas ng kagalingan sa mga mundo po nila Boy Tapang, maya't maya kinakailangan may naiisip sila eh. Alam ko ito, nag-viral to si Boy Tapang 2 pagkakataon na dahil may mga may mga babaeng mga hindi naman kagandahan, pag tinapat mo lang kay Boy Tapang, gumaganda, no? Nagiging karelasyon. Tapos mabibisto balang araw na gagamitan lang sila for content. Pero ito po, ibang klase to, no? 1,000,000 halaga ng pera. Ginawa po, pinagdikit-dikit po yung 1,000 pesos na may kabuang bilang na 1,000,000. Grabe. Hindi, meron po kasi ito eh, may political po ito eh. Si Boy Tapang kasi, nasubaybayan ko na yan eh. Dahil yan yung taong tawa ko ng tawa, kahit na kinakain eh. Tapos naban sa YouTube yan dahil po yan, dami nang gumagaya sa kanya eh. Sumikat po yung pagkain ng kung ano-ano eh. Kaya naban po siya, yung sumunod na YouTube channel niya, sikat na siya pero mga totoong pagkain na yung kinakain. No? Kaya po kung ano-ano kinakain ng mga tao noon eh. Grabe. Anyways, yan nga po, no? So siya po ay pinuntahan ng Bangko Sentral. Mga wala pong kamalay-malay na bawal po, no? Nais ko lang pong ipaunawa sa lahat ng vlogger na makakontent lang. Bawal pong gamitin yung mga pera, lalo na yung sisirain nyo. Yun, buti, winarningan lang yata siya ng Bangko Sentral kasi dinikit-dikit niya lang eh.
hindi po yung act ng kasiyahan dahil nagpapalipad na saranggola, kundi yung pera mismo, yung paggamit po ng pera. Kung sa ibang bansa, pwede po yun, yung mga sisilaban mo yung pera, yung mga dollars. Dito po sa Pilipinas, mahigpit pong ipinagbabawal yan. No? Kaya lang napapaisip ako, putya, gumagawa ng saranggolang 1,000,000. Ibig sabihin, napakaraming pera nito ni Boy Tapang. Sabi ko, mali yata talaga ako ng content. Putya, samantalang tayo rito, hirap na hirap ka ng manghingi ng pakape, naakusahan ka pang binabayaran ka eh. Pag-isipan ko nga na once a week gumawa tayo ng mga vlog na na mga gagamit tayo ng mga pag-iisip natin, no? Pati ba sa Amerika bawal din? Hindi ko alam. Kasi ang dami sa Amerika mga nagsisindi ng pera eh. Para sendihan yung mga sigarilyo eh. Okay. So, yan po mga kapatid, no? Muli, pinapaalala po natin na bawal po yan sa mga content creator. Pati po yung nauuso rin yung gaya-gaya kasi mga content creator natin, pati yung yung takoyaki na yun, yung taragis, may gumawa na po nun sa Amerika eh. Ganyan din, 100,000 din. April Fools din. Minsan wala tayong originality. Si Boy Tapang lang may originality. Nanliligaw ng magandang babae. Na pag pinansin, alam niyo yung mga babae nakakaano yan eh. Nakakapeke. Pag pangit yung katabi, parang ang ganda na nila. Di ba? Tignan, may mga magaganda talaga. Sila Alawi, magaganda talaga. Pero ito, tinitignan ko, iniitsurahan ko, yung biglang tingin, kasama nila si Boy Tapang, mukhang maganda sila. Pero pag nagsarili na, hindi na. Katulad nung may mag-asawa, di ba? Ang ganda-ganda ng babae, yung may pangit na asawa, nasa yata yan eh. Nariyan sila sa Batang Quiapo. Hindi nga eh, ginagamit lang nila. No, parang niloloko yung mga na kunwari for content lang din. For content. Pero meron talaga mag-asawa yung nga sa Batang Quiapo. Putyang gandang-ganda yung babae, no? Pagkatabi yung asawa. Pero yung nag-TikTok yung babae na mag-isa lang. Putya, parang maganda to pagkatabi niya yung pangit niyang asawa, no? Ganun po yun eh. Minsan yung kagandahan, nakadepende yan. Kaya pala gwapong-gwapo sa akin lagi yung mga kasi wag ko nang ituloy. Kaya pala pag pumapasok kami nung araw, nung bata-bata ko, gwapong-gwapo sa akin lahat ng mga babae sa beer house eh. Biro lang, biro lang. Okay, punta na po tayo rito sa medyo seryoso na. Para lang po habang naghahatak pa tayo ng mga instead na tayo, wala tayong pinag-uusapan habang nagpaparami. Okay, punta po tayo rito sa ating tatalakayin, no? Masyado pong mainit. Alam niyo, natatawa ko, ito buong media. Atong buong kayang-kaya po kayo ng mga mga diskarte ng mga Duterte, no? Henyo talaga si Tatay Digong. Una, tignan niyo po bakit po kaya walang pinadadalang media doon sa mga maisog rally? Ang lalaking rally yan, malalaki pong rally yan. Bakit po walang pinadadala yung GMA, ABS-CBN? Pero pag mga rally ng chopper, hindi po aabot ng 1,000 eh. Alam na natin yan eh. Nariyan po, lahat ng TV network, nariyan, no? ABS-CBN, GMA, TV5. Yung tanong ko po, bakit po pag mga alam nyong malaki, alam ninyong malaki yung rally, hindi po kayo nagpapadala ng mga reporter. Alam niyo yung purpose, di ba? Ayaw nilang ibalita kasi
Lalong sisikat yung mga Duterte. Ayaw nilang ibalita kasi pag binalita mo, alam nga naman ibalita mo na pro-Marcos yun. Alam niyo yun? Alam na nila na etong rally na to, pro-Duterte to at saka anti-Marcos. No? Kaya, kung ikaw ay bias na media, opo, inaakusahan ko po kayo na bias kayo. Huwag na tayo magbula. Kami bias Kayo hindi nyo Meron ba namang hindi bias na hindi kayo magpapadala doon? Imposible po na hindi kayo tanggapin doon. Gustong-gusto po ng mga nagrarally yung mga media. Kung bakit po kayo wala doon dahil ayaw nyong i-cover. Ayaw nyong i-cover dahil ayaw nyong makadagdag sa popularidad ng mga Duterte at ayaw nyong maging bahagi ng pagpapalaganap ng mga anti-Marcos na mga saloobin. Diba ba? Pero gaano po kagaling yung mga Duterte at mga Duterte supporter, lalo na yung mga speaker. Nahahata kayo Kung ito po ay battle of propaganda, kahit na hindi kayo nagpadala ng media dun, nanunood po. Sabi ko nga sa inyo marami po nagko-cover ng mga Duterte vloggers. Bukod doon yung SMNI. Alam niyo, tiba-tiba po SMNI. Nagiging exclusive ng SMNI yung mga event ng Maisog. Napupunan niyo ba? SMNI na talaga lang yung ano ron Naging parang, amin yan, exclusive namin yan. Ang dami po nanonood Napakarami po na uma-attend ng rally online. Nanonood po sila, DCAR, SMNI, at sa sangkatutak na mga vlogger. Okay. Ano po yung sinasabi kong pagkahenyo talaga ng mga Duterte? Kasi kahit wala kayo dun, nanonood sila dahil alam nila may mga sasabihin dun sa rally na newsworthy. Hindi man sila nagpadala, pwersado silang ibalita to dahil pinag-uusapan ng lahat. 'Di ba? Katulad nung sinabi ni Alvarez, ni Congressman Alvarez, nananawagan. Ito po hindi po ako. Ipinagpapauna ko po. Hindi po ako nananawagan ito si Congressman Alvarez. Tignan mo, nanawagan siya sa AFP na ano na nga yan? Withdrawal of support sa kasalukuyang gobyerno. Sino pong news media outlet? Sino pong media outlet ang hindi magko-cover niyan? Lahat po. Newsworthy yan di lahat ngayon. It's either sumasang-ayon yung mga tao or kinukundinan nyo. Na-defeat yung purpose nyo ngayon na hindi pagko-cover. Kasi binabalita nyo ngayon in a negative way. Ibinabalita nyo. Sabi nga sa inyo, publicity, negative or positive, still publicity. Lalo na kung may mga tagasalo. Ano po yung ibig sabihin ng tagasalo? 'Di ba? Syempre, negatively magre-react kayo. Grabe to si Alvarez. Lahat po yan, pati po mga BBM Tambilawan vloggers, mga Tambilawan supporters, lahat po sila. Kinover yung sinabi na yun ni Congressman Alvarez na withdrawal of support. Kinukundan na nila. Pag kinundi na yan ng mga Tambilawan, kaganti naman yung mga Duterte supporters. Ipagtatanggol naman si Congressman Alvarez. Nakukuha nyo? Hindi nyo namamalayan. Ganun po nabibitag po kayo, miski yung mga hindi po supporter o ayaw nyong i-cover dahil ayaw nyo nga sumikat yung mga Duterte. Tignan nyo. Mas viral pa po. Mas viral pa yung Duterte kaysa sa naganap na hulihan ng Shabu. Nauna po yung event yung Maisog kaysa sa Shabu. Teka, napag-uusapan lang. Usually po, naalala niyo ba pag may mga operasyon yung PDEA o may mga nahuhuli,
Hindi lang po yung mga shabu tsaka pera yun na binabalandra, di ba? Pati po yung mga nahuling tao. Napansin nyo ba na walang nakahilerang nahuling tao? Ang laki po ng shipment tapos walang nahuli. Hindi ko po sinasabi na walang nahuli ha, pero walang nakabalandra. 'Di ba? Kasi usually 1,000,000, 6 katao nahuli. Tapos nakabalandra lahat 'yan, may suot na pideya na nakaposas. Yun po yung absent ngayon. Wala akong nakita nakabalandra na may nahuli po ba? Nagtataka lang, nagtatanong lang. Nagtataka. Hindi. Wag natin silang pagdudahan. Usually, sa lahat po ng mga press conference, nagsasalita yung PNP, yung pinakamataas na PNP, di ba? Usually, pinakamataas na PNP. Yung nagsasalita eh. Tapos nakatayo sa gilid niya, yung mga nahulihan, di ba? Nakaposas, tapos may suot ng pideya o kung PNP. Nagtatanong lang po ako, wala akong hindi ko kino-question na totoong may hulihan. Kaya lang, bakit po yung pag mga milyon lang po yung nahuhuli, milyon lang po yung halaga, mga 6 o 7 katao yung nakahilera na nakayuko, tinatago nila pilit yung pagmumukha nila. Bakit po ngayon walang ganun? Nagtataka lang ako, bakit po wala po nahuli? Trillion ng halaga 13 point something billion pala, billion. Kapag million lang po siya, nakahilera yung mga nahuli. Hindi po ako nagdududa. Ulitin ko po, hindi po ako nagdududa. Nagtatanong po ako, bakit hindi nyo po sinama yung mga nahuling mga tao na kasama nung shipment? Yun lang naman, no? Siyempre, bakit naman natin pagdududahan yung presidente ng Pilipinas yan? Kayo naman, no? Okay, ang ayaw ko lang sa kanila, ipagmamalaki na naman nila na walang namatay. Teka lang, last na lang doon sa punto na yan. Alam niyo po, yung sinasabi po ninyong masama dahil may namatay, tanungin ko po kayo, ano po yung may mas impact, may impact sa mga addict? Yung nakita nila sa barangay nila, yung tulak na kinukunan nila ng shabu, ay tinumba na. O yung nakita nila tong may 13 billion. Alam niyo po, sa mga utak po na ganyan, unless na, parang kasi ngayon, parang wala naman yan. Ang layo-layo sa amin yan. Ayun lang po yun eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, wag nyo pong tawaran yung naging epekto dahil kami po, mga taga-komunidad kami. Kami po mag-ates na tumahimik po sa aming mga komunidad. Kami po mag-ates na nawala po yung mga sisiga-sigang mga adiksyones. Okay. Punta na po tayo sa, balikan na po natin to. Ngayon po si Congressman Bebot Alvarez nagpahayag na po itong ito pong DOJ. Basahin po natin yung pinahayag ng DOJ. Ayan, sabi News 5, vlogger na nagpalipad ng saranggola, binalaan ng BSP. O binalaan lang naman pala. Isa na namang isa na namang timbalawan na nag-block sa akin sa Twitter. Si Thea Tan, blinak na po ako. Ito kasi tinanong ko sa kanya, pwede magtanong, nakakailang tweet ka po maghapon? May sweldo po kayo sa X? Is either may kita ka sa X o may pinagkukunan ka ng sweldo labas ng X. O ubod ka lang na yaman at di mo kailangan maghanap buhay. Kasi po, maghapon nakababad sa X, saan sila kumikita, no? Kumikita po sa X, magbababad din ako. X po yan yung dating Twitter. At dahil dyan, blinak ako. Kung may dapat imbestigahan, eto hindi pa pala yan. Dito muna tayo kay Congressman.
Ito po reaction ng Department of National Defense. Kinakailangan po nila mag-react eh. The AFP is standing steadfast in upholding the Constitution under the leadership of the Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr. Any attempt to sway them away from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile, particularly when this agenda dovetails with the foreign interest contrary to our own national interest. Calls for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation. So, may epekto po. Nagsalita po yung DND chief. Yun naman po yun eh. Kung ikaw po ay nagsalita sa rally katulad na Maisog at walang pumansin sa'yo, walang pumick up, walang silbi yung sinabi mo. Kahit napakaganda nung panahon na ikaw ay nagsalita, nagpapalakpakan yung mga tao. Tapos na. Eto po. Kita nyo. Okay. Ito pa isa. Sabi po ng DOJ to probe alleged seditious statement of ex-Speaker Alvarez. Ayan. The Department of Justice announced that it will initiate an investigation into the recent statements made by former House Speaker Pantaleon Alvarez during an evening rally held in Tagum, Davao del Norte. Tignan nyo, wala pong Philippine Star doon na pinadala sila. Hindi nila sinusulat yung balita. Pero si Crispin Remulla nagsalita na iimbestigahan nila yung sinabi ni Congressman. O di hindi rin nila na-ignore. Alam niyo, tagumpay talaga eh. Yun yung sinasabi ko na magaling talaga tong mga tao ni Duterte tsaka si Duterte. Samantala, ay sinabi po naman dito ng mga congressman na mukhang itutuloy po nila yung eto po. Sabi po rito ay mukhang pinag-aaralan po ni House Majority Leader Manuel Dalipes, Lakas CMD Office, expect to subpoena. Hindi to, kay Ivan to. Ito po, House Majority Leader Manuel Dalipe on Tuesday said, House of Representatives will act on the request of Assistant Majority Leader Jay Kunggun to prove the alleged gentleman's agreement between former President Rodrigo Roa Duterte and China concerning the West Philippine Sea, which some experts viewed as possible act of treason on the part of the former Philippine leader. Alam nyo, hindi ko po maintindihan kung ano po yung act of treason dun, no? Kasi ang alam kong inamin ni Pangulong Duterte, status ko as is where is. Hindi, at ang inamin po ni Pangulong Duterte, hindi siya naghukay ng langis dahil ayaw, hindi naman sinabi huwag ka maghukay. Pero naiintindihan, matalino kasi si Duterte. Ay hindi, sinabi pala sa kanya, huwag mong gagawin yan. Di ba? Huwag mong gagawin yan kasi that will means trouble. No? Marunong po si Pangulong Duterte na ay hindi maghukay ng langis. Alam niyo po, napakababaw po ng mga ibang pinagsasabi niyo. Yung pagre-repair ng call na po yun ng presidente ng Pilipinas. No? Call na po ng presidente ng Pilipinas na wag i-repair yung MB Sierra Madre. Kasi sa tingin niya, magkakatensyon. Call din ng presidente ng Pilipinas na wag maghukay ng langis nung panahon ni Pangulong Duterte. Ibig nyo sabihin, walang karapatan, dumiskarte yung presidente diyan ng Pilipinas. At for the last 6 years, no, gusto nyong imbestigahan ngayon dahil mapayapa
Mapayapa relatively. Relative sa ngayon, mapayapa po yung West Philippine Sea nung panahon ni Duterte. And the best po na pinakamagandang resibo po na hindi kayang ipagmalaki nung panahon ni Pinoy, wala po naagaw sa ating teritoryo. Ngayon, yun po ang importante. O tama yan. Diyan po ako papunta eh. Ang gagawin po ninyo na kung iimbestigahan nyo po si Pangulong Duterte dahil po dyan sa tinatawag nyong gentleman's agreement na kinoin nyo lang. Sabi nga ni Pangulong Duterte, walang agreement na ganyan. Walang agreement. Ipoprove nyo yung dating presidente, siya po yung sole architect ng foreign relations. No? May karapatan po yung presidente. Diskarte niya yan. Kung hindi niya nirepair yung MV Sierra Madre at hindi siya naghukay ng langis sa West Philippine Sea at sasabihin ninyo na mali yung ginawa niya, ngayon, gawin po ninyo. Yung sinabi na Pangulong Duterte, gusto nyong i-repair? Ang tanong, nire-repair po ba ni Pangulong Marcos ngayon? Tapatin niyo po ako, nire-repair niya ba yung Sierra Madre ngayon? O bakit tayo binobomba? Kung ang kasunduan na wag repairin yung... Kasi pinangangatwiranan ninyo ng may kasalanan, ganito po kasi. Yung failure ninyo ng kasalukuyang gobyerno, sa diplomatic relations sa China, isinisisi nyo kay Duterte. Ang sinasabi nyo, kasi nakipagkasundo si Duterte na bawal i-repair yung MV Sierra Madre. O ipagpalagay nyo ng tama kayo. No? Ipagpalagay nyo ng tama kayo. Tanong ko ngayon, nire-repair nyo ba? Kaya ba tayo binobomba dahil nire-repair nyo? O hindi kayo binobomba dahil nire-repair nyo? Wala ako nabalitaan na nire-repair nyo eh. Kaya tayo binobomba, wala pa po sa repair eh. Binobomba na kayo, magsusupply pa lang kayo. Magsusupply pa lang tayo ngayon. 'Di ba? Papasok pa lang. Ano po inaangal nyo? Ang tanong ko sa inyo, for the last 6 years ng panunukulan ni Duterte, nakakapag-supply ba tayo? Opo. Binobomba ba tayo? Hindi po. Bakit? May maganda yung diplomatic relationship natin. Kaya wag niyong isisi kung na-diskartehan ni Duterte yung panunungkulan niya, wala naging problema. Kayo may problema ngayon, isisisi niyo sa Duterte. Anyways, balik tayo rito kay Congressman Alvarez. Sinagot po ni Congressman Alvarez eh. Akala nyo maduduro nyo si Congressman Alvarez. Alam nyo kung ano ang disorderly conduct, sabi po ni Congressman Alvarez. Yung magsisimula ka ng charter change tapos sasabihin People's Initiative. Kuno, pero hindi pala. Tapos nakita natin sa investigasyon ni Senator Amy Marcos, yung liderato ng House of Representatives, inuutusan ng mga congressman na gamitin ang pondo ng mga programa ng gobyerno para mamili ng pirma para sa charter change. Isang malaking kalokohan, di ba? Pasensya na, nadala rin ang bugso ng damdamin. Mahal ko ang Pilipinas, lalo na ang Mindanao. Yan po yung pahayag niya. Humingi siya ng pasensya dahil sa nanawagan siya ng withdrawal ng support ng AFP. Pero hindi raw disorderly conduct kanyang ginawa kasi hindi niya naman sinabi na magkaputukan eh. Di ba? Sabi niya nga, para hindi na magkaputukan, mag-withdraw na lang kayo. Okay. Ngayon, kung meron kayong dapat imbestigahan, Congressman, gusto niyo imbestigahan si no? Wala naman pong sinabi na meron gentleman's agreement. Ano imbestigahan niyo? Wala rin pong secret deal. Sino po umamin na may secret deal?
China daw. O di China. Kahit po yung China, wala naman sinabing secret eh. Ang sabi nila, may deal sila. Yung deal naman nila, lantad na sa atin eh. Sabihin ko po yung deal. Hindi nila haharangin yung supply ng pagkain basta wala kayong dalang pan-repair. Ibig sabihin, wala kayong balak reparin. Mali din po yung pinapahayag nila na 6 na taon wala pong ginawang repair si Pangulong Duterte sa mga sakop natin dyan. Mali po yan. Na-repair po natin yung Pag-asa Island. Atin yun. Na-repair po natin yan noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, yung sinasabi ni China, eto po, mabuti pa si Villanueva, si Senator Villanueva. Ano sabi niya? Propaganda lang ng China yan eh, na may secret deal at gentleman's deal. Pabor sa kanila eh. Yung naniniwala na may secret deal, tanong mo kung kanino informasyon nila. Anyayabang pa na mga yan, sasabihin nila. Umamin na nga yung China eh, na may secret deal eh. O so maniwala tayo sa China? Ulitin ko na naman tong paulit-ulit ko ha. So pag sinabi ng China na may secret deal sila, maniwala tayo? Sinabi rin ng China na kanila yan eh, maniwala tayo? Ay hindi, ibang usapan yun. Ayun na nga eh. So maniniwala kayo sa China pag pabor sa kwento nyo. Pero pag against sa kwento nyo, hindi karapat dapat paniwalaan yung China. Yun yung problema nyo. Double standard kayo sa lahat ng bagay. Di ba? Double standard kayo sa lahat ng bagay. Yan lang po ang ating topic, mga kapatid. Teka lang, baka may nakalimutan pa tayo. Sari-saring kwento na po. Ito po ang tunay natin problema. Oh. Hanggang ngayon, hinaharas